Ipinrenta ng COMELEC ngayon ang bagong itsura ng balota kung saan kasama na ang pangalan ng mga kandidatong nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. At para sa ibang detalye live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano na ang update dito sa muling pag-iimprenta ng balota ng COMELEC? Yes, Ruth, muli ngang pinakita na actually ng COMELEC sa media o sa publiko ang bagong ballot faces na gagamitin sa darating na Bilang Pilipino 2025. Kasama na nga riyan ang 9 na kandidatong unang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema na pinapasama ang kanilang mga pangalan sa balota. Ito na sana yung huling step bago magsimula ulit ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Pero ngayon lang, naglabas ng panibagong TRO ang Supreme Court para sa negosyante at online personality na si Francis Leo Marcos sa tumatakbong senador at dating Albay Governor Noel Rosal na re-electionist sa kanilang probinsya. Dahil dito, mapupurnada muli ang reprinting ng mga balota na nakaschedule na sana bukas. Gayunman, siniguro naman ng COMELEC na hindi mababago ang mismong halalan sa 12 ng Mayo. Ruth, kampante naman ng COMELEC na makakapag-imprenta sila ng lahat ng balota 2 linggo bago yung mismong halalan. Ibig sabihin, mukhang imposible na raw nilang maabot yung April 14 deadline na unang sinabi ng ahensya. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.